So sa interview ni Ma'am Shi, mamaya sa susunod na vlog na rin pag-usapan si Taning, hindi na, may gustong humanting kay Taning ha. Si Taning actually ay kaibigan ni Taerna. Okay? Taerna. Ikaw talaga Miss Marley ka kung ano mga sinasabi mo, nahahawa kami eh. So si Tuning Taerna, Taberna yun, may letter B yun, ate Maharlika, hindi Taerna yun. Sige na, baka may speech defect si ate Maharlika, hindi niya ma-pronounce ang letter B. Malay natin. So may recent post si Tuning Taerna or si Katunying. Eh? So siguro meron din siyang merch. 'Di ba? May t-shirt siya. Love ya. Sa tingin ko mga ate at kuya, ino-okra niya dito si Miss Maharlika. Bakit? Sa ni-reveal ni Miss Maharlika na audio ng na-recorded yata ni Flukul, ni FL Flukul Cutica. Ate Jen, yung music ay ano, yung John Asa ka naman. Ha? John Asa ka naman. Ayan. Ah, okay. Where was I? So, sa vinlog ni Miss Marlica na recently niya na, I think a few days ago, kasi Tuning ay minessage ni Ma'am She Calls na, ay Tuning, ganon-ganon, magbibigay siya ng marites about Vic Rodriguez, out na, binackfight daw siya, parang ganun yung message ni Ma'am She Calls, di ba? Binackfight daw siya ni Vic Rodriguez by sweet talking to her husband, di ba ganon? Oh, ay kumbaga makakawawa naman daw yung pamilya ni Attorney Vic kung tatanggalin siya sa pwesto and whatnot, hindi pa rin daw umubra, no? Sabi daw ni Kuting, nagsisinungaling si Ma'am Shi doon sa message niya kay Tuning na ano, kahit na sweet talk niya, sabi ng asawa ko nanindigan na I think you need to go or you need to rest, ganun-ganon. Sabi ni Ma'am Shikels. Tapos ito namang si Trixie daw, si Attorney Trixie ay nag-iingay, nag-hire daw ng trolls. Saan naman kukuha ng pangbayad sa troll si Attorney Trixie? Although abogada yun, hindi naman nagpa-practice ng profession niya si Attorney Trixie eh. Di ba? May case kasi si Attorney Trixie. So hindi naman siya tumatanggap ng ano ng client. Natanggal pa sa radyo. At ako na magsasabi sa inyo mga ate at kuya, kung may tinatanggap man si Attorney Trixie sa DWIZ noon at wala na nga siya ngayon doon at mukhang nagapang na rin ni FL Flukol Cuticle, maliit lang ang tinatanggap niya sa stasyon na yun dahil naging part ako ng DWIZ eh. Oh, ang liit lang. So, minamarites niya na ganun daw, nag-hire daw ng troll si Attorney Trixie at kung ano-ano pa, and then eventually natanggal na nga si Attorney Trixie. At sa ending ng kanyang message kay Katun Ying, sabi ni Ma'am Shea, kay love ya. Sweet na sweet. Bakit nag-vlog si Miss Maharlika patungkol dyan at pinarinig niya yung boses ni Ma'am She Calls sa kanyang vlog? Kasi nga, ang pautot ni Tuning ay dumaan siya sa tamang proseso, nag-antay siya ng matagal at napaka-flattered niya na siya napagbigyan ni Ma'am She Calls na ma-interview yun, no? Or makapanayam na nagkalat naman doon sa interview si Ma'am She Calls. Hindi naman siguro kasalanan ni Katunying na nagtanong siya ng mga hard questions for sure, no? Napagandaan naman yun ni Queen Butod. Pero nagkalat talaga, lumabas pa rin yung magaspang na ugali ng asawa ni Kuting. Bagay ba si Kuting at saka si Ma'am She Calls? Deserve ba niya na masama ang ugali ng mga pangasawa niya dahil siya ay may something din, may kinahihiligang polvo. Excuse me. So sabi ni Miss Marlica, hindi yan totoo na ano, dumaan pa siya sa proseso, nagantay ng matagal. Sila ay may direct contact siya with Butod. Diba? With flu call na yan, si Cuticle, si cute na si Cuticle. Si FL Cuticle. Si FL Cute. Meron silang direct, may DMs or something, di ba? May direct line siya kay Butod. So, hindi totoo yung mga pinagsasabi, hindi daw katiwa-tiwala si Katunying. At sa kahuli-hulihan nga ng message no, yung ni FL Flukol ay, bakit Flukol?
Saan galing yung flu call? Paki-comment ka sa comment section. Ba't tinatawag na flu call silang mag-asawa? Oh, sa huli-huli doon okay, love ya, sabi ni FL flu call kay Katunying. Oh, few days after si Katunying nagpakita ng kanyang merch, love ya Katunying, sabi ng kanyang t-shirt. So kung gusto niyo bumili daw kayo siguro, no, ng t-shirt na yan na may love ya. Proud pa si Katunying. Sa tingin ko, proud siya na nag-I love you sa kanya ang First Lady. Wala namang mali siya. Wala naman tayong sinasabi na intimate sila, right? Na meron silang, di ba? Tawag doon? May iba pa silang relationship and whatnot aside from, di ba? Supporter si Katunying na mag-asawa. Love ya. Yes. Ay, sweet nga raw yan si Ma'am Shikols talaga. Sweet daw yan kahit kanino. Soft-spoken. Pero minsan lumalabas ang pagiging maldita. So, proud siya na nag-I love you sa kanyang First Lady. Pero, ang kamalian mo Katunying dito, ang love ya kasi na yan ay part ng pek-pek yan. Like yung, di ba, yung almost outside wall ng butas ng pokelya. Yung labial part. O yung bukana. Yun, labia yun eh, labial part. May internal labia and, di ba, external. So, sa buka yun ng kipay labom. So, yung t-shirt mo Katunying, ang message niyan ay parang kipay ka, Tunying. Labia Katunying, wala man lang kama. Wala man lang, di ba pag I love you, tapos may kuwit yun, right? Parang may kuwit. I love you, Katunying. Ganun yan, love you. I don't know. Labia Katunying. So, kipay ka. Ikaw yung hiwa na part ng kipay, Katunying, sa damit mo. Ay, teka lang, mumangal nga ako, humihina pala yung audio. Sorry. So, sa sinasabi mong yan, ikaw ay kipay, Katunying. So, are you a pussy, Katunying? Are you a pussy? Para bang pinipikon mo si Miss Maharlika, pero sumablay ka dito, ay nga sabi ni Sas, ay hindi, basahin ko lang yung post, hindi si Sas ang nagsabi. Si Kuya EB. Oy, Tunying, kahit anong tumbling ang iyong gawin, wala ka ng kredibilidad at naisanla mo na pala ang iyong kaluluwa sa demonyang si Flukul. Pero teka, bakit nga ba napunta kay Maharlika ang voicemail na para sa iyo? Galing kay Madam B, Madam Butod. Sino ang may hawak ng iyong telepono maliban sa iyo? I'm sure may facial recognition or fingerprint recognition or fingerprint scan yung iyong phone para ma-unlock. Baka tama si Sas at isa ka pala sa mga puting ahas ni puting ahas ka raw ba, Katunying? Paano yung message sa iyo ni Madam B, Madam Butod, ay nakarating kay Miss Maharlika? For sure, secure naman ang phone mo. May facial recognition, merong fingerprint scan, na ang makakapag-open ikaw lang. May nag-open ba ng phone mo habang ikay natutulog kung hindi ka puting ahas? Baka mamaya asawa mo, kasambahay. Right? Habang tulog ka, binuksan yung mata mo ng kasambahay mo at itinapat yung phone mo. O kaya naman, hinawakan yung daliri mo, dinikit sa phone mo, just like my phone. O meron tong, meron tong fingerprint scan, mga tatkuya. Hold on. Ayan ang fingerprint scan. Pag dinikit ko ang thumb ko dyan, mag-open yan. So kahit tulog ka Katunying, kung ang misis mo o kaya ang kasambahay mo ay kinuha ang phone mo pero nakalock pa, pero may fingerprint scan. O hawakan ang daliri mo, idikit sa phone mo, nabuksan ang phone mo nang wala kang kaalam-alam. Kung hindi ka ang puting ahas, may nakialam ng phone mo, kaya nakarating kay Miss Maharlika ang message sa'yo, Katunying. Ang galing ng mga puting ahas ni Miss Maharlika. And then, ang ginagawa mo, kunwari, sports ka or proud ka or hindi ka apektado or 'di ba? Pinipikon mo si Miss Maharlika na kahit ano ang kanyang mga revelation against you ay tatawanan mo lang at magiging proud ka at pagkakakitaan mo pa yan by selling your merch, yung t-shirt mong yung Labia Katunying. Akala mo naman mapipikon si Miss Maharlika. Actually, babalik to sa'yo, Katunying.
Kasi ang message sa'yo ni Miss Maharlika, ang message sa'yo ni First Lady, ang message sa'yo ay marites na marites siya doon. Tapos alam ko naman na may mga kasinungalingan or nahahalata ko na may mga kasinungalingan naman na pinarating sa'yo. And ano baga yung relationship nyo ng First Lady? Intimate baga? Aside from professional relationship? Bakit nag-I love you sa'yo? Oh, proud ka pa, tapos yung labia mo naman na yan ay part pala ng kipay yan, yung medyo wall ng kipay sa bukana, yung hiwa, sa may hiwa doon, sa may gilid-gilid. And bakit ganyan? 'Di ba? Bakit ang mga pinararating sa'yo being a journalist ng unang ginang ay mga marites at paninira sa kapwa? Na dun sa kanyang message na yon, na parang may say talaga siya kung dapat masipa ang kung sino man. Nasipa si Attorney Vic eventually, si Attorney Trixie na nililibak-libak niya sa message niyang yun sa'yo, natanggal din. So, kung ang kaibigan mo ay ganyang babae, na hindi naman binoto ng tao pero parang napaka-powerful, proud ka na powerful at nag-I love you sa'yo ang kaibigan mo, what does it say about you? Are you a pussy? Are you a puppet of that woman? Mag-comment ka nga sa comment section at mag-like and subscribe ka na rin, Katunya.